Si Ezra ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong yun. Siya ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggawa ni Nehemias at Ezra at umiiyak nga, kaya sinabi nila, huwag kayong umiyak. Wika pa nila, umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulo niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yung kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino, sapahat ang kaisipan. Espiritu bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, iyong bungang idudulot. Espiritu bumubuhay ang salita ng may kapal. Iyong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritu bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan. O ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritu bumubuhay ang salita ng may kapal. Hinihikaya ni San Pablo ang mga taga-Korinto na maghalaga sa sariling kaloob ng Diyos sa kanilang pamayanan, samantalang itinatago nila Espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kayong ang lahat ang isang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin ang mga kalinga ng Panginoon ay sa Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagala-galang na Teofilo, marami na po ang nasisikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito, buwan sa kasimula at pangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri,
ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito. Buhat pa sa kasimula, nilabuti ko pong sumulat na isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong magiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panahon iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot ng lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at pinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhay. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga, tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa daong pinasusulatan ng ganito. Sumasaamin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat inilang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya at sa mga bulag na sila ay makakikita upang bigyang kaluwagan ng mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binilambon niya ang kasulatan at matapos sa uli sa tagapaglingkod siya ay naupo. Nakatitig sa kanya lahat ng mga nasa sinagoga at sinabi sa kanila, natupad ngayon ang bahagi nito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri namin, Panginoon Jesucristo. Magsilto na po ang lahat. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Siyempre, batiin mo katabi, sabihin mo, kapatid. Sa pa, wag po. Sabihin mo. Sa pa, kapatid. Magandang hapon. Kumusta mo siya? Kumusta ka na? Palapakan natin ang Panginoon. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, ngayon po ay pagdiriwang po natin ang linggo ng salita ng Diyos. National Bible Sunday, kung saan pinapahalagahan po natin ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kaya po, masasabi po natin, matatanong po natin, ano ang kahalagahan ng Biblia sa ating pananampalataya? Ang Biblia ay buhay. Ang Biblia ay makapangyarihan dahil narito ang salita ng Diyos. Ano ba ang Biblia? Ang Biblia ay compilation. Ito ko ay galing sa salita Hebreo na ibig sabihin ay books. Ibig sabihin ay library of books. Compilation ng mga libro. So, ibig sabihin, isang Bible ay parang na merong library kung saan maraming mga aklat. At ang simbahang Katolika ang nag-compile dito. Kaya naging isang Biblia. Ngunit, napakaganda na hindi tayo mag-focus doon sa pagiging libro niya. Kundi, maaari pa rin natin marinig, mabasa hanggang sa ngayon. Dahil ito ang ating gabay sa pananampalataya. Kaya po, matatanong natin ano ang mga katangian ng salita ng Diyos na makakatulong sa ating pananampalataya. Tatlong bagay. Nangis yung tatlong bagay. Ang pagkawaan ng bawat isa. At ito ay may kakayahang pumasok sa isip, sa puso, at paupang isagawa. Sa ating pong walang pagbasa, narinig po natin yung paring si Ezra. Sino ba si Ezra? Si Ezra ay isang pari ng mga Hudyo na sila po ay bumalik na mula sa pagkakatapok sa Babylonia. Iwanan po natin yung kwento na ang mga Hudyo ay nakaranas ng mga paghihigit, ng mga pagsisiil ng mga ibang lahi. Diba? Kaya yung templo nila ay nagunaw. At yung mga tao, yung mga scholars, mga leaders nila,
pinapunta sa mga malalayong lugar. At sinakop sila ng ibang lahi. Ngunit si Ezra, siya ay isang pari kung saan bumalik na ang mga tinatapon sa malayong lugar. Kung saan binubuo nila muli ang kanilang identity, ang kanilang kabihasnan. At si Ezra ang nagsilbing pinuno upang ibalik ang pananampalataya ng mga Hudyo. Kaya masasabi po daw na si Ezra ay yung ama ng Judaismo. Bakit? Dahil pinanumbalik niya ang pananampalataya ng mga Hudyo. Anong ginawa ni Ezra? Ang ginawa niya ay binigyan niya ng halaga yung salita ng Diyos. Yung scriptures doon, ang tawag po noon ay Torah. Pakiulit po. Wala pa sila yung hawak nating Bible. Ang meron lang sila, yung scriptures noon, yung kasulatan ni Moises. Yung utos ni Moises. Yung first 5 books. Ano yung first 5 books? Genesis, Exodus, Numbers, Joshua, Judges. Ayan. So, yun yung kanilang Biblia noon. Kaya po sa ating first reading, narinig po natin na sabi daw si Ezra ay nagpapaliwanag, nagsasalita sa mga tao mula umaga hanggang tanghali. Diba? Binibigyan niya ng kahalagahan ang salita ng Diyos. At ang mga tao ay nakikinig sa Kanya. At nung naunawaan nila na mayroon silang kakulangan, na hindi sila mabuting mga Hudyo, sabi doon sila ay nag-iiyak. Dahil naunawaan nila yung epekto ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. Tayo din po, kapag ang salita ng Diyos ay ipinapahayag, sinasabi at ating binabasa, dapat, ito ay pinakayahang maunawaan. Ibang minsan, kapag nakakabasa tayo ng verse sa Bible, naiiyak tayo, di ba? Dahil ang puso, ang salita ng Diyos ay may kakayahang pumasok sa isip, sa puso, at ito ay sinawa. Pangalawang katangian ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagbubunglod. Pakiulit po. Review tayo. Ano una? Katangian ng salita ng Diyos? Pangalawa? Nagbubunglod. 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 Sa ating pangalawang pagbasa, sabi po dito na tayo daw ay tila baga sabi sa ating pagbasa na si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan. Sabihin, tayo pong lahat ay bahagi ng katawan ni Kristo. Tayo ay magkakabahagi sa isang simbahan. Kaya po, tuwing tayo ay nagko-communion, ang sinasabi ng pari, ang katawan ni Kristo. Anong sagot? Ulit. Ang katawan ni Kristo, ibig sabihin, tinatanggap po natin at pinapahayag natin na tayo ay kabahagi ng iisang katawan ni Kristo. At si Jesus ang ating ulo. Diba, ang isang katawan, may iba't ibang mga parts, body parts. At yung mga body parts na yon ay may mga iba-ibang functions. Katulad ng utak. Ano ang function ng utak? Magbigay ng signal sa mga organs. Ano ang function ng puso? Para magmahal. Diba? Para mag-pump ng dugo. Diba? Ano ang function ng kamay? Para makapag-grasp. Ano ang function ng paa? Para makapaglakad. Ano ang function ng balat? Para maprotektahan tayo yung mga muscles natin. Diba? Iba-iba sila ng mga functions. Pero lahat sila ay bahagi ng isang katawan. Tayo din po,
Sabi pananampalataya, iba-iba tayo ng ugali, iba-iba tayo ng pananaw, iba-iba tayo ng kinagisnan, iba-iba tayo ng itsura, ng dilansya ng mukha. Tingnan mo kapatid mo. Payag ka ba ang mukha mo yun? Diba? Hindi. Diba? Pero bagamat tayo ay magkakaiba, tayo ay bahagi ng iisang katawan. At katulad ng isang katawan, maaari tayong gumalaw ng iisa. Magkaroon tayo ng pagkabuklod-buklod dahil tayo ay iisang katawan ng Diyos. At ano ang ating katawan? Ano ang kaluluwa ng pagiging katawan ni Kristo? Ay ang kanyang salita at turo. Kaya masasabi po natin na ang salita ng Diyos ay may kakayahang magbuklod sa atin. Dahil ito ang salitang nagbibigay ng buhay. Kaya, sa mga pagkakataon na tayo ay lumalayo ng loob sa isa't isa, isa-isip natin yung salita ng Diyos na magpatawaran, na kausapin ang iyong kaibigan, ang iyong kapamilya. Diba? Yun yung mga turo ni Jesus. Kapag mayroong kapatid kang nagkakasala, itawid mo. Diba? Kumbaga, sa Biblia, nariyan na lahat yung nais sabihin ng Diyos sa atin. Kailangan lang nating basahin at isabihin. Amen? Dahil ito ay may kakayahang pagbuklo rin ang kanyang katawan. Pangatlo, ano ang katangian ng salita ng Diyos? Salita ng Diyos ay nag-uudyok. Pakiulit po. Ano ang number 1? Salita ng Diyos ay? Number 2? Number 3? Nag-uudyok. Nag-uudyok na yun. Nag-uudyok mong kasama. Mag-uudyok na isabuhay. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay, dapat natin itong isabuhay. Sabi ko mabuting balita, narinig mo natin na si Jesus daw ang katuparan ng mga salita ng Diyos, ng banal na kasulatan. Di ba sinabi dito na si Jesus, sumasa kanya ang Espiritu Santo dahil hinirang siya na ipamalita ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo siya upang ipahayag sa mga bihag ang paggaya, sa mga bulag na sila ay nakakakita, na bigyang kaluwagan ang mga sinisiil. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay hindi lang isang abstract, hindi lang ito isang pag-isip, hindi lang ito yung nananatiling salita, kundi ito ay buhay at dapat natin isabuhay. Si Jesus, ang salita na nagkatawang tao. Ibig sabihin, siya ay naranasan, naramdaman. At kung tayo po ay nakakakinig ng salita ng Diyos, dapat po ay mag-uudyok sa atin ito na isabuhay ang kanyang salita. Amen? Paano natin may sasabuhay ang kanyang salita? Sabi ni Jesus, siya ay isinugo upang magbigay ng pag-asa sa isa't isa. Ngayon po ay taon ng jubileo ng pag-asa. Jubilee Year of Hope. Diba every 25 years, sinaselebrate natin yung Jubilee Year. Yung nakaraang Jubilee Year ay yung 2000. Tagal na. Ano pa ako ng grade 1. Diba? Meron tayong pinisong na. Open your hearts to the Lord and begin to see the mystery. We are all together, one family. No more wars, no more chains, no more selfishness, no stories. For we are in the newness of the sky. It's the time of the great. Ano ang sabi niya? Pagkahanap tayo kita. So, ngayon rin ay Jubilee Year of Hope.
Inaanyayahan tayo ng ating Panginoon na isabuhay ang kanyang salita at magbigay ng pag-asa sa isa't isa. Bakit? Dahil meron tayong Panginoon na binibigyan tayo ng pag-asa. Kaya tayo nakakakinig ng kanyang salita, tayo mismo ang magbigay pag-asa sa bawat isa sa atin. May tatlo katangian na salita ng Diyos na pinakailangan natin sa ating pananampalataya. Number 1, ang salita ng Diyos ay nauunawaan. Ito ay nagsasalita sa atin at dapat natin maunawaan upang mapasok sa ating puso at ito ay ating may sagawa. Pangalawa, ang salita ng Diyos ay matutulog kahit tayo iba-iba ng ugali, pananaw, maaari tayo magkaroon ng pagkakaisa. Dahil tayo ay isang bahagi ng katawan ni Kristo. At pangatlo, ang salita ng Diyos ay nag-uudyok sa atin, nagpupush sa atin na isabuhay ang salita ng Diyos. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at dapat natin ito isabuhay. Amen? Parapakan natin ang Panginoon. Tayo natin ang ating pananampalataya, sumasampalataya. Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Kagalaw siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinapakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay inibigay. Nanawag sa kalooban ng mga imaw. Na may kalungan ang buhay ng maguli. Umakyat sa langit. Nalutrok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula parihito at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli ng mga namatay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Sa pasimula ng misyon ni Kristo, ipahayag ang paghahari ng Diyos, dumulog kami sa iyo, Ama, upang kami maging instrumento ng pagkapalaganap ng kanyang misyon. Kung tiwala kami dumulog sa iyo, Panginoon, dingin mo kami. Panginoon, dingin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, ipahayag nawa nila na may tapang at paninindigan ang panawagan ng kaharian ng Diyos, ang magsisi sa kasalanan at mamuhay ayon sa iyong mga utos. Manalangin tayo. Panginoon, dingin mo kami. Para sa mga pinuno ng aming bayan, masalamin nawa nila ang diwa ng kaharian ng Diyos, ang katotohanan at pag-ibig. Makapaglingkod nawa sila ng hindi iniisip ang pansariling kapakinabangan. Manalangin tayo. Panginoon, dingin mo kami. Para sa ating lahat na dumaranas ng pagsubok, bigyan mo nawa kami ng sapat na lakas na harapin ang mga hamon sa buhay sa pamamagitan ng aming pagkapit sa salita at katawang nagbibigay buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dingin mo kami. Para sa bawat mananampalatayang Kristiyano, maging sandigan, lakas, at inspirasyon nawa namin ang iyong salita, O Diyos, nang kami maging banal at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dingin mo kami. Para sa mga nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, makatagpo nawa sila ng kalinga sa mga taong handang tumulong at dumamay sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dingin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dingin mo kami. Ama, tingin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ng iyong salita
papanibaguhin mo kami upang kami tunay na maging kawagis mo sa kabanalan. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Cristo, na aming Panginoon. Amen. Magsilpo na po ang lahat. Inamiyahan ang lahat ng magbibigay na kaloob ng ikalo na bumilang ang isa sa gitna para sa pag-aaral. Ngayon ang kabanalan na iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtasay iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, Magsilpo po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng dalang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniyapot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo. Ngayon ano, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago pa hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsilayo po ang lahat. Ipagpunhin natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay muling dahil sarili ay ihayay, bilang magkait sinuway, sinagsasaluhan sa tuloy, hanggang sa siya'y maging, hanggang sa siya'y Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniari namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo. Sa katawan ng ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Milo Hubert aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinggay, na may pag-asang siya muling mabubuhay. Ngayon din na lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila, at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapati kami lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Immaculada Conception ng Pasig, San Jose, ang kanyang kabiyak na puso, kay sana mga apostol,
ni San Andres na aming patron at Pintakasi at lahat ng mga banal na namuhay dito sa hindi nakalulog-lugod sa iyo, na may pagdiwang nawa namin na magpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Cristo. Sa pamamagitan ni Cristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nagubili man ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakalisa. Ayon sa iyong kalooban,
Kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Bigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Isulito po. Magsunod po ang lahat. Mga kapatid, dahil po si Jesus ang kordero ng Diyos, siya nag-aalis sa mga kasalanan ng salibutan. Kapalit tayo nga niya sa kalapigin. Panginoon, bigyan ko ng dapat na magpatuloy sa iyo. Tuloy sa isang salita lamang kay gagaling na ako.
Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo ang Kordero ng Diyos. Kasama si Samuel, patapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghihayag sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa namin masundan si Jesus at ang kanilang mga turo. Turuan mo kami mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo ng aming siyang sama-samang ibigin at paglilingkuran. Tulungan mo kami patutungan ang hulugan ng pagpapakasakit ng Kristo sa krus nang malugod ginawa namin pasanin ang aming kapos sa araw-araw nang walang pag-alinlan. Banggitin ang mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap ng iyong pagmamahal sa hilingaling kami laging idalangin sa iyong harapan. Ni Apostol San Andres na nangaral at nanasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsiupo na po ang lahat. Pag kayong lahat, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na buhay. Lagi nawa namin maikarangal ang iyong pagkapalang sa aming binibigay. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat para sa mga anunsyo. Bilang pagpapalalim ng ating debosyon sa ating mahal na patron, magkakaroon po tayo ng Devotion Day of St. Andrew. Atin pong dadasalin ang nobena for St. Andrew tuwing Martes alas 6 ng gabi at susundan ng misa sa karagdagan dito sa karangalan ng ating patron. Ave Maria, ang samahan ng Legion of Mary ay magkakaroon ng kanilang holiday apostolate sa darating na Enero 29, Merkules. Sa araw na ito, magsasagawa sila ng home-to-home visitation at census sa ilang bahagi ng ating parokya. Inanyayahan din ang lahat sa ating orientation sa ganap na alauna ng hapon sa parokya. Layunin nito na upang higit na maunawaan ang layunin at gawain ng kanilang samahan. Ang St. Andrew the Apostle Quasi Parish ay nag-aanyaya sa mga nagnanais maglingkod sa ating parokya. Narito po ang schedule of basic formation for ministries. Greeters and collectors, February 1, Basan. Sa mga interesadong maaari po kayong makipag-ugnayan sa ating parish office o sa ating mga kawan coordinators. Lubos namin pinagdarasal ang inyong positibong pagtugon. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal ko kapatid, susugan ko lamang po ang announcement. Ongoing nga po ang ating recruitment para sa ating mga lay liturgical ministers. At gusto ko sanang bigyan din yung panawagan po sa mga lay ministers. At pansin po natin na wala po tayong lay minister dito sa atin. Kaya po sa mga kuya, mga tatay, mga lolo, na regular naman nagsisimba tuwing linggo. Nangyari po kayo na maglingkod. Ito po yung napagandang paglilingkod. Di ba? Meron tayong espesyal at privilege yung hawakan ng katawan ni Kristo at imamahagi sa ating kapwa. Kaya po, para po mas, kasi dumadami po tayo Hindi ko po kaya kung ako lang mag-isa. Diba? At kung tumutulong po sa akin, minsan wala. Para meron tayong sariling lay minister dito po sa Katipunan, ay inaanihan ko po ang mga tatay. Baka po ito yung calling na ninyo, no? Calling ninyo na magsilbi na at pagbigay ng serbisyo sa ating simbahan. Amen? Amen. Kaya pagdasal po natin yung mga tatay na narito, sila po sana ay maging
lay ministers. Sa mga may nais mo lay ministers, may pag-ugnayan na po sa mga kawan coordinators po natin. Amen? Mga minamahal ko pa rin, ngayon po ay linggo ng salita ng Diyos. National Bible Sunday. At ang salita ng Diyos ay buhay, may epekto at patuloy na nagsasalita sa atin. Meron itong tatlong katangian para sa ating pananampalataya. Number 1, ito ay nauunawaan. Number 2, ito ay bubuklod. Number 3, joke. Tawa, mga minamahal mga kapatid, ang Biblia ay ating isabuhay araw-araw. Amen? Sino po dito may Bible sa bahay? Ito na pa alam malakas. Sino dito ang inaalikabukang na ang Bible o wala pa alam malakas? Ayan. So ito yung pagkakataon na para basahin natin ang ating Biblia. Kung wala man, available naman dito palagi sa social media. No? Mahalaga, ito ay ating pinakikinggan at isinas sa buhay. Amen? Sumay niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa aming kanila pagdiriwang, tubayan kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang hapon sa kanila. Tayo sila